Magandang araw mga kapalaka. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bayani na nagmula sa Laguna. Sino-sino nga ba sila? Halina't ating alamin. Magsimula tayo kay General Vicente Lim. Hagdanang walang tahanan. Original stairs of ancestral home of a great hero, General Vicente Lim. Sa Calamba matatagpuan ang hagdanang walang tahanan. Ito ay dating tahanan ng isa pang bayani ng lahi sa Calle del Pilar, ilang daang hakbang lamang buhat sa dambana ni Rizal. Sa dati marangyang tahanang ito na sinira ng kalikasan sa paglipas ng panahon, isinilang si General Vicente Lim. Dalawang matinding bagyo na signal number 4 noong dekada 1980 ang nagpagiba sa bahay na ito. Ayon kay Aling Belen Pablo, ang caretaker mula 1971 hanggang 2004, taong 1982 nang maglagay ng isang marker o monumento sa bakurang ito, dagdag ni Aling Belen. At sinabi niya sa akin na si Ginang Lulu Rilo, ang apo ng general, ang dapat kapanayamin. Isang landmarker ukol sa general makapasok ng bakuran ang bubulaga at tatawag pansin sa sino mang gagawi sa pook na ito. Bilang paggunita sa kanyang kabayanihan, malinaw na nakatitik ang pagpupugay sa isa pang tunay na bayaning isinilang sa Calamba. National Historical Institute, 1982, General Vicente Lim, 1888 to 1944. Ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Pebrero 24, 1888 kina Jose Lim at Antonia Podico. Kawal, Makabayan, isa sa mga nagtatag ng Boy Scouts of the Philippines at unang Pilipinong nag-aral sa United States Military Academy sa West Point, New York. Ikinasal kay Pilar Hidalgo, kilalang edukador at mapagkawang gawa. Namunong General ika-41 Dibisyon ng Impantiyera noong 1941. Nakaligtas sa death march, nagtatag ng pangkat ng gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nabihag ng patrolyang Hapones sa baybayin ng Mindoro. Ibinilanggo sa Kutang Santiago at pagkaraan ay binaril sa sementeryong Inchik noong 1944. Pagkaraang mamatay, pinagkalooban ng medalyang Distinguished Conduct Star, Distinguished Service Star at Distinguished Long Service Star at ginawaran ng ranggong general na may 3 bituin. Bilang parangal, ang himpilan ng Konstabularya ng Pilipinas sa Canlubang, Laguna ay ipinangalan sa kanya. Sa tilamsik ng kasaysayan sa National Historical Institute, dagdag kaalaman sa buhay at kamatayan ni General Vicente Lim ang ibabahagi ngayon ni Lolo Ome, aka Roman Romeo G., Nagpala of Calamba, Laguna. Vicente Lim, isang bayani, makabayan, sundalo, mula pinakamababang ranggo umakyat bilang general sa US Army. Isang gawang katangi-tangi na di pa napapantayan ng sinumang Filipino officer. Nagdaan sa mataas na pagsasanay bilang opisyal na nagtapos sa West Point, kung saan hinubog na buong buo sa kaalamang militar, tugma sa tawag ng tungkulin para sa inang bayan. Ibinuwis ang buhay bilang katuparan ng motto, Duty, Honor, and Country, tungkulin, dangal at lupang tinubuan. Lahing Inchik ang kanyang ama, may lupain at nakaririwasa, gayon din ang kanyang Filipinang ina, supling buhat sa angkan ng mga ngalakal. Nagkamalay at lumaki noong panahong ang pamilya ni Rizal at iba pa sa Calamba ay masidhing pinag-uusig ng Kastila, bunga ng alitang agraryo sa pagitan ng mga magsasaka at paring Dominikano. Dumako naman tayo kay Pasiano Rizal. Sino nga ba si Pasiano Rizal? Si Pasiano Rizal ay ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Pinanganak siya noong ika-9 ng Marso 1851 sa Calamba, Laguna. Siya ang pangalawa sa 11 magkakapatid. Inalagaan niya si Jose Rizal at tinulungan niya siyang makarating sa Europa. Habang nasa Europa si Jose, pinadalhan niya ng pensyon at sinulatan niya para mabalitaan si Jose tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa kanilang pamilya. Nag-aral si Pasiano sa Kolehiyo de San Jose sa Maynila.
Naging guro at kaibigan niya si Father Jose Burgos. Sumali at sinuportahan ni Pasiano ang propaganda movement for social reforms at ang dyaryo ng Kilusan, Dyaryong Tagalog. Sinuportahan din niya ang katipunan sa pagkuha ng mga miyembro galing sa Laguna. Pagkamatay ni Jose Rizal, naging general si Pasiano ng Revolutionary Army at naging military commander din ng Revolutionary Forces sa Laguna noong Philippine-American War. Dahil dito, hinuli siya ng mga Amerikano. Namatay si Pasiano nang siya'y 79 dahil sa tuberculosis. Pag-usapan naman natin ngayon si Jose Rizal. Si Jose Protasio Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso. Ang kanyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelor sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad ng Central de Madrid hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at filosofiya noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang na ang Latin at Greko at nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang dalawang nobela, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga praile sa mga Pilipino at makakatiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Noong Hunyo 18, 1872 ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng samahang tinatawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong Hulyo 6, 1872, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1872. 4 na taon siya na malagi sa dapitan kung saan nanggamot siya ng mga may sakit at inikayat niya ang mga mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong Setyembre 3, 1876, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang siruhano, inaresto siya. Noong Nobyembre 3, 1876, ibinalik sa Pilipinas at pangalawang pagkakataon ikinulong siya sa Fort Santiago. Noong Disyembre 26, 1876, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa kadahilan ng napagbintangan siya na nagsimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios, ang huling paalam, upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong Disyembre 30, 1876, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta na. Salamat sa pakikinig mga kapalaka. Nawa kayo'y pagpalain ng ating Panginoon.